Okay, so welcome back sa Pauka Sports. Pag-usapan natin dito sa video na ito yung hindi ako makapaniwala sa ads ng Casemiro versus Neri. Pag-usapan natin officially itong laban na to at ano ba sa tingin ko. Pero kasi may isang bagay po no sasabihin ko sa inyo na parang nakakalimutan pag-usapan ng mga tao. And I wanna highlight that not because ito naman kinikriticize ko si Casemiro. Hindi dahil doon. Dahil po ito po ay legitimate fact na dapat nating pag-usapan. Sa pag-usapan din po natin kung sino po yung mga na-approve na kalaban din doon or nalalaban din po sa fight card po ni Koki Kameda, which I do want to congratulate Koki Kameda for pushing this through kasi very importante po hindi lang po para sa mga Filipino boxers, para sa kanya at saka sa mga boxers na nag-training na alam naman natin ngayon sa boxing napakahirap kumuha ng magandang laban at syempre, nagpagod na po yung mga boxers so kailangan talaga matuloy yan. Pag-usapan po natin yan. Podcast Sports, the number one independent sports voice of the Philippines. Okay, before we start, I just want to go ahead and let you know that I am presented to you by Arena Plus ng Stigsa Sports. Yung ads po ng Kenneth Luber, nandoon na. Yung kay Casimero, wala pa. Nahihirapan pa yata sila eh. But I have something to tell you regarding the general ads that I saw online sa pag-usapan po natin yan. Gusto ko lang po sana i-clear out na ako po ay sumusuporta po sa lahat ng boxer including kay Casimero regardless of our relationship. So gusto ko sanang iset aside na yung mga loko-loko diyan, yung mga nagsasabi ng ganito. Hindi ko po 'to ginagawa dahil sa views or dahil sa pera. Ginagawa po ito dahil deserve po ni Casimero dapat pag-usapan pa rin hanggang ngayon. Dahil marami pa ring followers ang naghahanap po sa content niya at ang nakakalungkot dito, aminin man natin o hindi, wala po talagang mga mainstream or halos walang mainstream ang nagbabalita po sa laban ni Casimero kahit na significant at co-main event itong laban. Naintindihan ko yung mga huling laban niya, pero ito significant na ito. So, sana ay may mga mainstream din makapanood nito at so maisip nila, si Casimero pala, no? Pwede rin makakuha ng views at significant yung laban na ito dahil itong laban na ito ni Casimero against Luis Neri, we can officially say that, this is a crossroad fight. So explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin ng crossroad. Ibig sabihin, dito magkakalaban kung talagang siya ay maangas pa, paakyat pa, or liligo na siya into, kumbaga, pababa na yung career. So, I mean, real talk lamang po, nothing against Casimero, but there's one thing that you need to know. So, bago ang lahat, again, we wanna congratulate Koki Kameda. So, wala na siya sa partner niya, yung Psycho Lash, wala na, 3150-510 na po yung, yung laban uli. Ito yung dati niyang promotion eh. Parang natuloy lang. Salamat sa Abima. And yun, ito, napanood ko tong video na to and talaga namang he's very emotional. So, I think what we need to do as a Filipino boxing fans or boxing fan in general, regardless of, the certain issues and whatnot, kung ano nangyayari, I think we need to praise and congratulate him for pushing through kahit na maraming issue because it's more than just him. Kung ano man yung issue niya, it's also affecting the boxers and yung kabuhayan ng boxers, the livelihood of boxers. So, thank you for pushing that through. And bago natin pag-usapan, before the announcement, may kaibigan ako nung nag-send sa akin itong fight card. So, 7 lang yung fight card and makikita mo kaagad dito from number 4, 7 lang, no? Tapos, hindi ko natin masyado kilala yung 1, 2, 3, pero 4, 5, 6, 7, talagang sulit. Kasi sa number 4 fight, Kenneth Luber versus Michael Angeletti. And we already know how important is this for Kenneth Luber and Michael Angeletti. Ayan, no, IBF eliminator ito. So, this is a chance. So, whoever wins this one, talagang significant din. At least si Kenneth Luber, nababalita siya sa mainstream na mayroon siyang Jerry Peñalosa na nung lumabas po, no, ito sabihin ko sa inyo, nung lumabas yung balita na nagkaroon ng problema, tinawagan ko na minessage ko kagad si Kenneth Luber, si Jerry Peñalosa. And he said, wala namang advice, ang tuloy naman daw. So, pinakita ko sa inyo yung article, hindi siya worried and he knows that it's gonna happen. So, doon pa lang alam ko na matutuloy yung laban. Okay? And then, so of course, yung kay Andrew Maloney as well. Si Andrew Maloney nga, kagaya ni Casimero, nag-support din. Oh. Thank you for working so hard to make the event go ahead. Really appreciate you, Koki. So, Andrew Maloney is also very appreciative dito kay
sa kay Koki. So Andrew Maloney is also fighting there against Willibaldo Garcia. Meron ding significant din dito, IBF din ito. So that's very important for Maloney. And of course, ang ginawa nilang co-main event is Luis Neri and John Riel Casimero. Now, the thing about this is that siguro may mga magki-criticize, and ako ayaw ko na pong magbanggit ng pangalan, miski kaibigan, miski kaaway, miski kapwa vlogger ko, kung sino man, kanya-kanya pong diskarte yan. Ito yung diskarte ko. Ito yung the way I will present this to you. No, wala akong gumagamit masyado ng mga highlights. Ako, yung mukha ko, yung boses ko, I wanna present to you with my, kumbaga, may accountability. Nakakaya naman pag mali yung sasabihin ko, nakakaya naman pag talagang basher ako. Hindi po kasi ako ganun eh. So ito, yung kay Luis Neri at saka kay Casimero, the honest truth is, it's a catch weight. Now, 124. Nakasulat naman dito, 124 po. So sayang lang, dapat tinuloy na lang yung, I think WBO sana yung ano eh. But siguro dahil na rin sa pera, sa budget, but nakikita mo kung gaano ka-importante yung laban na ito because kahit walang title, siya pa rin ang ginawang co-main event. Nagigets niyo yung ibig sabihin ko? Ibig sabihin, it's more than just a title. It's more than just yung title lang. Yung pangalan kasi ng Luis Neri at saka ni Casimero, kilalang kilala po sa Japan yan. Of course, hindi naman pwedeng gawing co-main event yung Misamichi Yakubuki at saka yung Rene Calixto kasi ito, title fight po ito eh. So, very happy that this is gonna happen, and sooner rather than later, siguro within the few days or the week before the fight, magagawa ko ng official fight prediction ko or live discussion siguro regarding all of the fights, kung ano sa tingin ko. But here's the surprising part. Dito ako na-surprise. Ito yung title ng video ko, Dihado si Casimero. Now, again, like what I said, wala siya dun sa Arena Plus, pero check nyo na lang. Please, sa mga gusto pong mag-register sa Arena, you have to be 21 years old and above, and you have to game responsibly. Now, wag kayo magbenta ng mga kalabaw or pan-tuition fee, but have fun lang. And ito dito, paldo talaga. Paldo pwede. But here's the thing. So, pakita ko muna sa inyo dito. 37-28 by knockouts. He has a 5-star rating. 31 years old. Ito, tandaan nyo ha. 31 years old. Pag 31 years old, you can say that it's still in the prime of their life. Diba? Prime of their boxing career. And if you look at this, itong Sart, hindi naman din yan. Yung Kameda, natalo niya. Naoya Inoue, Froilan Azat Hovanesian. So, ang mga laban ni Luis Neri, high level, activity, high level. So, it's good. Kumbaga, it's a good balance. So, that's a good thing about Luis Neri. Now, for John Casimero, and I have to be honest with you guys. No, ayoko kasi na niloloko ko yung mga followers ko regarding si Casimero lang pinakamalakas, yung mga ganito-ganito. May mga vlogger kasi na ganyan eh. Hindi po tayo ganyan. And again, now we're here to be honest and be truthful to you guys regarding the situation. Now, Casimero has a very good record pa rin. 35-5-1. No? But here's the thing that's very noticeable na walang nagsasalita. Casimero is already 37 years old. 3 years, 40 anyos na yan. And he's very lucky dahil to fight in the high level, to fight ng ganyang kalaking pera at 37 years old, it's a blessing. So, Casimero is being blessed. Sa totoo lang. No? And walang walang halong pambobola yan sa inyo. So, and talagang Kameda has been nice to him. Binigyan siya ng chance ni Kameda dito para manalo. Yun, Tom Misokoshi, nakalaban niya. We already know, alam naman natin lahat na talagang bubugbugin niya yon, tatalunin niya yon, and that's exactly what he did. Yung Yunosuke Kameda, I thought he's gonna also defeat the guy. Unfortunately, he lost, and I also predicted that. Diba? Na-predict ko rin. Ngayon, yung Saul Sanchez, tinalo niya. Also a good fight. But ito talagang laban niya kay Luis Neri, pinaka-significant. Pero the main difference of the two, aside from most of them, gino-consider na medyo pababa na yung career kasi may problema sa timbang, parang silang ganito. Totoo naman,
Si Casimero 37. So that could be an issue. Especially kung allegedly po ay ang problema nila ay ang kanilang kondisyon, ang kanila pong pagte-training or ang kanila pong disiplina sa training. Yan ang sinasabi ng mga fans eh. So we have to look at that. Now, before this, na magagawa ko ng much more, ang tawag dito, yung detailed keys to win and prediction moving forward. Pero kasi talagang wala akong makitang video ni Luis Neri. Kay Casimero, meron pa. Kay Neri talagang very so talagang tago yung kanyang So disadvantage din yan kay Casimero. No? Disadvantage din. Kasi at least hindi siguro disadvantage, pwede natin sabihin na wala tayong ganong idea kung ano talaga ang kondisyon ni Luis Neri. Because I will tell you this, kung sino ang mas kondisyon, siya yung lamang. And siguro kaya hindi pa makapaglabas yung iba ng tunay na ads because sa totoo lang, any of these can win. Parehong may lakas, parehong may galing. And yun lang, mas bata si Luis Neri. Now, ito nahagulat. So, according to this, Luis Neri enter as a highly anticipated match. Ito nakalagay dito. Neri sits as opening line roughly minus 260. While Casimero is the underdog at approximately plus 180. So, ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, lugi minus 260. Mahina ang favorite kasi si Luis Neri. So, wala namang masyadong pupusta kay Luis Neri sa Pilipinas, kay General Casimero. Ito yung paldo. No? Ibig sabihin, 100 mo, 180 ang balik. So, 67 and 33%. Which is, nung iniisip ko dito, parang hindi yata ako maniwala dito na ganito ka-underdog yung ating pambato. Pero naisip ko, there's factors eh. Ito yung mga factors na yan. If you look at this, mas maganda yung resume ni Luis Neri. Nakalaban niya yung Naoya Inoue. Okay? Nakalaban niya yung Naoya Inoue. And if you look at the last 6 fight, mas maganda talaga yung kay Luis Neri kasi may Naoya, may Saludar, Azat Vanisian, except dito kay Sakart. Pero ito na nga, ang maganda kay Luis Neri, activity, then legitimate fight na mataas ang level, ganon. Yung kay Casimero, medyo hindi ganon lahat. No? Which is honest. But that's why sinasabi ko kailangan mangyari ito kasi ito na yung pagkakataon ni Casimero na kaya niya talaga yung level na mataas. So, dihado po si Casimero. I was thinking, kala ko, yes, Luis Neri could be the favorite, pero yung close favorite. Hindi yung ganito. Siguro pwede pa itong magbago. Pwede pa siguro magbago. 67-73, parang 60-40 yung tingin ko dito, or 55-45. Honestly, no, labang kay Luis Neri. It's just mainly because Luis Neri is younger. And yung kanilang last 6 fights, syempre mas maganda yung mga nakalaban ni Luis Neri. So, yun lang. So, wag niyong kakalimutan guys June 6, and then dyan si Kenneth Luber. Ang masama pala, hindi yata napasama yung yung Vince Paras kasama din. Vince Paras, kasama rin si Vince Paras dito. So, may 3 Pilipino po na lalaban dito. So, talagang dapat pasalamatan natin si Koki. Pa-comment ka ng salamat Koki kasi 3 Pilipino yan na kikita ng maganda. Diba? So, I expect na 3 Pilipino rin ang mananalo dito. Of course, yun ang wish natin. But watch out for my official prediction for all of the Filipino fights coming soon, guys. Let me know what you think, guys. Agree ba kayo na underdog or dihado si Casimero dito sa laban na ito?